One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over, you just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. So good day sa inyo mga kotits. Sa wakas no, nakapag-vlog na naman tayo. So kumusta kayo? Ang tagal kong walang upload, grabe. Inaabot siguro ng mga ilang buwan no, bago tayo ulit makakapag-vlog. So ngayong araw na to mga kotits, may nakita kasi ako na magandang spot. Dito lang malapit sa amin sa Kalambalang no. So yun na muna yung pupuntahan natin, and then isasabay na rin natin yung review ng Moto Tent ni Lone Rider. So ayun, bakbakan na muna tayo mga kotits. So let's go. Alright, so bumili lang ako ng maiinom natin, pati konting kutkutin dito sa 7-Eleven mga kotits no. So ngayon diretso na natin itong biyahe natin no. Hindi na ako bumili ng kanin kasi ayoko naman magkanin. Kailangan kong magbawas kasi yun na nga, nalaki-laki na tayo. So kailangan natin bawasan yung pagkain natin. So let's go mga kotits. Bakbakan na muna to. Alright, so sa tinagal-tagal mga kotits, makakapag-vlog na naman tayo no. So noong mga nakaraang buwan, tayo nagpahinga. Medyo burnout din kasi no. Tapos naging busy din tayo sa mga ibang bagay katulad ng trabaho. So yun, may mga sideline tayong ginagawa. So medyo nakakapagod kung may sisingit pa natin yung camp. Pero sa ngayon naman manageable na yung mga sideline natin. So hindi na tayo hirap pagdating sa oras. Kasi yun nga, gamay na natin. Kayang-kaya natin to kasi may nakakatulong naman tayo pagdating sa ibang sideline no? So talagang may oras na tayo ngayon. So yung mga kotits, may nakita ko isang magandang spot along Kalambalang no? Dito lang sa malapit sa amin. Sa tinagal-tagal ko nagka-camping, hindi ko alam na may spot pala ng ganito kaganda dito sa Kalamba no? So nakita ko lang naman siya sa mga video, tapos may mga picture lang. So hindi ko pa siya totally talaga na iimbestigahan. So hindi ko pa siya talaga na kikita kung anong talagang itsura niya doon sa mismong spot no. So ngayon kahit hapon na pupuntahan natin kasi yun nga, malapit lang naman. Sana hindi tayo abutin ng dilim sa pagse-set up. Okay, kasi malapit lang naman siya no? So kung gusto niyo malaman mga ka-otits kung saan tong spot na to, panoodin niyo yung video na to hanggang dulo para malaman nyo. So ayun lang, so bakbakan na muna ulit tayo. Let's go. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my
sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. So yun mga kotits, para sa mga nagtatanong o nangangamusta kung kamusta na ako, kasi nga ang tagal natin na walang upload, no? Ang tagal kong nawala sa YouTube. Sa mga nagtatanong ng mga tropa natin, pati mga content creator na kakilala natin, okay lang ako mga kotits. Ako ay nagsasanay ulit na, kumbaga parang sinasanay ko na ulit muna yung sarili ko na, kumbaga, yun. Hindi, sinasanay ko muna ulit yung sarili ko kasi, ayun nga, nag-a-adjust ulit tayo. Magbabalik ulit tayo ng pagiging isang solo moto camper, no mga kotits. So sa kadahilanan nga na, ayun, may mga bagay talaga na nangyayari na hindi natin nagugustuhan, eh hindi naman natin may iwasan yon. Actually, pwede naman natin iwasan, kaso kung talagang nangyari yung mga ganung bagay, eh ayun, basta huwag natin pag-usapan yan. Nabanggit ko lang, okay lang ako mga kotits. Magbabalik ulit tayo ng pagiging isang solo moto camper. Abangan nyo ulit ako mga kotits, and then magbabago din ako ng mga setup ngayon ng gears natin, no? Oo nga pala, antayin nyo pala yung i-upload ko na update sa mga gears ko, no? Kasi medyo naluluma na yung sa affiliation natin. So gagawa ako ng panibagong list para at least kahit sa ganung paraan makatulong ako kung kailangan nyo ng mga ganong equipment. Pwede kong ipost sa description box yung mga link. Abangan nyo mga kotits pag nag-upload ako ng panibagong list ng mga gamit natin, no? So nag-upgrade kasi ako ng ibang gamit. Ayun, bakbakin na muna natin to kasi palubog na yung araw. Abutan na naman tayo ng dilim, no? Lamig na dito. So let's go. Dito sa part na to mga kotits, dito sa may part ng Kasili, alam to ng mga taga-Kanlubang o di kaya mga taga-Kalamba, di kaya mga taga-Cavite. Kasi ito yung passage ng shortcut eh. Ay, ito yung shortcut ng Laguna pati Cavite, no? So ang lamig dito mga kotits kasi mataas na lugar din to. Yan, no? Ginagawa na yata yung daan. Parang ano yan eh, shortcut din papunta ng Cavitex ba yan? Tawag to? Sa express ng ano, Laguna pati Cavite. Ano nga ba yun? Maganda lang dito mga kotits, napaka bilis lang ng daan, no? Kasi shortcut nga, so wala naman masyado. Pero huwag ka lang chichempo dito ng weekend kasi talagang traffic. Doon ba naman banda sa may Tagaytay, nasa may pataas na. Pero maano ka dito, may stranded ka pagka mga weekend. Kasi yun nga, daming nag-aakyatan ng Tagaytay. Etong campsite na pupuntahan nga pala natin mga kotits, actually nagbabrowse lang ako sa ano, sa Google Map. Tapos napansin ko to, and yun, meron naman mga feature sa Google Maps niya, no? Sinubukan ko. Titignan natin ngayon kung maganda yung spot. So sabay-sabay natin alamin mga kotits kung ano yung itsura ng campsite na pupuntahan ko. Hindi ko rin alam kung may nakapag-camp na dito na mga vlogger, pero parang ano lang siya, bago lang eh. Tsaka parang hindi siya puntahin kasi based dun sa Google Maps maganda yung spot eh, kasi overlooking ang ano, Kalamba. So ganun pa man din yung mga gusto ko, yung may mga city lights pagka nasa mataas na bundok ako nagka-camp. Eh ito, na-discover ko, malapit lang. So hindi ko alam kung ano oras ako umalis sa bahay. Tingnan natin yung oras kung gaano katagal yung simula bahay hanggang dito. Actually mga kotits, ano lang sana ako eh, day tour lang sana ako kasi titignan ko nga lang. Eh naisipan ko na din mag-camp since rest day ko naman. And ayun, yeah, ang taas ng hamsa. Grabe. Ang tataas ng hams dito.
Sa Kanlubang mga kotids, ang tawag dito sa lugar na to is Kasile, no? Papunta na tayo ng Dapdap. Hindi ko alam kung sakop ng Kabuyaw tong Dapdap eh, pati Kasile. Pero alam ko part pa rin to ng Kanlubang. So papakita ko sa inyo mga kotids kung gaano na tayo kataas. Yan, dito na ako sa may pinagtatambayan ko dati. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could Ano ba kayo? Buhay na lang po, boss. Buhay. Shoutout kayo, let's go! Ilan ba kayo? 4, 5, 6. Eto, ayan. Akin na lahat to. Shoutout po sa mga taga-bae. Yun. Family! Sige, shoutout Shoutout na. kay LT, kay Hubert. Let's go! Let's go, eh! Let's go! Salamat po. Thank you po. Sige, thank you ah. Ang perong singgit. Yun. Let's go, thank you. Sige. Ah, sticker din. Sige po. Mahal yun, sticker. Eto sir. Ayan, shoutout kay sir. Sige po, thank you din. Thank you din. Sige, thank you. So yun, may mga nakilala tayo doon mga kotids, no? Nagpalipad lang tayo ng drone, tapos may mga nakatambay na. So ayan, shoutout sa inyo mga kuis. So let's go. Dire-diretso na tayo dito. Yeah. Pababa pala to. Yan na, malapit na tayo. Saan yung part na yun? Hindi ba lulubog yan? Ah, sige, sige, wait lang. Malaman natin mga kotids kung gaano ka taas. Pero pwede naman siguro. So let's go. Di ba lulubog yan? Pakaalangan yan. Buhay ito. Yeah. Kaya ba? Yeah, yeah. Uy. Ha? Ah, ganda lang. Sige. Kung mapapansin niyo mga kotids, ganyan daan, bangin na agad yan. Pagka nagkamali ka dyan, diretso ka dyan.
Babay ka dyan. So ang sabi ni kuya, hanggang dito lang daw yung motor. Dito na lang. Oo, solo lang ako. Walang nagka-camp ngayon? Ah, wala. Nandito na tayo. So mag-akit muna tayo ng mga gamit natin mga kapatid. So babalikan namin kayo. So yun mga kapatid, nandito na tayo sa may site. So kung makikita nyo, ayan. Ang ganda ng pwesto ko dito. So solong-solo ko to ngayon mga kapatid. Nakikita nyo yung buwan. Ayun, oh. Ang ganda ng buwan dito, bilog na bilog. Tapos kita nyo rin yung city lights. Ayan. Ganda yan. So wag na muna natin patagalin to kasi medyo madilim na. So mag-set up na muna tayo. So let's go. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? May mga lupa-lupa. Ay, may mga may mga buha-buhangin pa ba? Palipasa galing sa beach eh. Dito na lang at medyo pantay na lang dito.
Ay, tanga. Alright, so naka-setup na tayo mga ka-otits. So, ito yung setup natin ngayon. Yan. Tapos yung loob ng kwarto, so yung loob ng tent natin, papakita ko din sa inyo. Ganito din yung setup natin ngayon. So since solo ako mga ka-otits, single inflatable bed lang yung dinala ko. Tapos dyan ko lang nilagay yung mga gamit ko. And then nag-mattress lang ako ng tela. So ayun, basic setup lang naman tayo kasi ayun nga, solo lang naman tayo. Wala naman tayo ibang kasama na So chill lang tayo. So sa ngayon mga ka-otits, tambay-tambay na muna tayo dito. Kasi nakakapagod din mag-setup, no? Lalo mag-isa ka lang. Tapos moto tent pa yung dinadala mo, no? Chill lang muna tayo dito mga ka-otits kasi ang sarap pagmasdan nung paligid. Kung mapapansin nyo, puro ano yan, no? City lights yan, no? Hindi mo talaga akalain na may ganitong campsite malapit sa amin. Talagang nabibilib ako kasi yun nga, hindi ko naman inaasahan. Tapos ganito pa kaganda, no? Ang lapit pa sa amin sobra. So siguro baka magiging tambayan ko na rin halos to pagka ako'y tinotopak-topak ba. So napakaganda kung papansin nyo mga ka-otits, oh. Nakaka-relax. Katulad ng sinabi ko nga pala kanina, tapusin yung video na to para malaman nyo kung saan tong spot na to, no? Siguro pagka nalaman nyo yung spot na to, lalo na yung sa mga taga-Calamba dyan, hindi nyo may isip na meron palang campsite doon. So napakaganda dito mga ka-otits. Sasabihin ko sa inyo kung saan to sa pagkatapos ng video. Grabe ang lamig dito. Humahangin pa ng malakas. Tapos yung ihip ng hangin masyadong malamig. Pag mag-isa ka talaga sa bundok, ramdam mo yung lamig eh, no? Ayun, oh, mahangin, oh. Lakas ng hangin. Yan, napansin niya. Mahangin dito naman. Tapos tahimik lang. Kung papansin nyo mga ka-otits, may naririnig kayong mga motor na dumadaan o di kaya mga sasakyan. Kasi yung baba na ito, may daanan. So rinig nyo talaga yung mga nagdadaan ng motor. Lalo na pagka mga naka-open pipe sila. So sobrang tahimik, rinig na rinig nyo. So yun, medyo busog pa naman ako. Pero lulutuin ko na yung kakainin ko. Ang problema ko pala mga ka-otits, hindi ako nakabili ng maiinom na alak. Nalimutan ko bumili. Dumaan na ako ng 7-Eleven kanina, tapos nakalimutan ko bumili. So ang mangyayari ngayon, chill lang talaga. So wala muna tayong alak-alak. Soft drinks meron ako pero alak wala. Ang gagawin ko dito, tutunganga lang ako. Malas eh. Ayoko naman lumabas kasi unang-una madilim na nga yung daan. Kahit pa paano, syempre iniisip ko yung safety ko. Tapos yung daan papasok kasi dito, yung entrada, nakita nyo naman dun sa pinasukan natin kanina, no? Kita nyo yung daan. So parang nahihirapan ako kasi parang kailangan ng katulong kung maglalabas-pasok ka. So sabi ni Kuya, hindi ko natanong yung pangalan eh, Gibson ba? So sabi ni Kuya Gibson, dati daw kasi meron daan doon. Kaso ang problema, simula nung nagkabagyo daw, nasira yung daan. So ang nangyayari, tinambakan na lang muna nila ng mga tawag doon, mga graba pati mga lupa-lupa. Dati daw kasi may nakakapag-car camp pa dito. Ngayon, pahirapan na pumasok. Kaya sabi ni Kuya sa akin kanina, baka daw sa labas lang, true chat sabi niya sa akin baka daw sa labas lang ng entrance yung parking. So nung pagdating ko dito, inantay naman niya ako. Nagulat nga ako, naghihintay siya. So buti ngayon, tinulungan niya ako umakyat, pumasok dito para nasa loob kahit pa paano yung motor ko. Goods naman. Ang problema lang, nasa baba yung motor ko. Syempre hindi makakakit dito. Kung makikita niyo mga ka-otits, yung daan dito napaka tarik. So bukas itutour ko kayo dito since bago pa lang naman tong campsite na to. Baka matipuhan nyo. So tutulungan natin i-promote tong campsite na to, no? Pero sa ngayon nanamnamin ko muna kasi syempre bago pa lang, tapos bago lang ako nakarating dito. So ayun. Pero tutulungan natin to. Sana mapaganda yung campsite na to. Pero although maganda na naman, kaso yung problema kasi yung pinakadaan niya. Pag umulan kasi dito, napakaputik yun. Feeling ko talaga napakaputik kasi yung lupa niya is yung tipong madulas.
pagka nabasa, putik agad, ganun. May improve naman yan siguro pagka kumita kita. Yun naman yata yung plano nila na i-improve tong campsite. So, ayun, tutulungan natin sila kung paano umangat tong campsite, kung paano makikilala tong campsite na to, no? So, ayun, wala naman ako ibang gagawin ngayon mga kotits. Wala rin naman akong dalang alak. So, siguro, lulutuin ko na lang muna yung dala kong pagkain, no? Hindi rin ako bumili ng bigas kasi unang-una ayoko nga magkanin. Ang dami ko kasing nakain kanina ng tanghali, no, bago ako umalis. Chill-chill na muna tayo habang niluluto ko tong kakainin ko. Alright, so tapos na tayo magluto mga kotits. Siomai lang naman yung niluto ko, no? Tapos gumawa lang ng sausawan. Ginamit ko nga pala yung chili oil natin mga kotits, yung Camperos chili garlic oil, no? So, ito kasi yung pinaka the best na ka-partner na itong siomai na niluto ko. Baka gusto nyong i-try mga ka-otits, so pwede nyo naman akong i-chat sa page ko or sa main account ko, no? Pagdating naman sa shipping, so papag-usapan na lang natin kung paano natin i-ship yon. As of now kasi, wala pa akong TikTok or Shopee, no? So, marami kasing nire-require na documents si TikTok at si Shopee, pati si Lazada. So, hindi ko pa siya naayos. Kasalukuyan na DTI pa lang yung hawak ko ngayon. Pero, pwede nyo naman akong i-chat or i-message dun sa page ko or sa main account ko para maka-order kayo nito, no? So, i-try nyo lang. Wala namang masama ko ita-try nyo, no? Para sa akin talagang masarap. Subuhat ng bangko, no? Joke lang. Para sa akin talagang masarap. So, may mga nakasubok na rin naman ng chili garlic natin. So, bakit hindi mo rin subukan, di ba? Kung sila nga nasubukan at nasarapan, di ba? Bakit ikaw hindi mo subukan? Chat nyo lang ako, no? So, ayun. Samahan nyo na muna akong kumain kasi nilalamig na ako dito. Tsaka baka lumamig na rin yung siomai na niluto ko. So, let's go. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you.
my heart belongs to you. Alright, so good morning sa inyo mga ka-otates. Umuulan pa rin. Lumabas na ako kanina. Umuulan pa rin. Sobrang fog sa labas kung makikita nito mga ka-otates. Grabe, zero visibility. Tapos nagpalipad din ako ng drone, hindi din kita. Yan na. Nag-max altitude na siya. Hello. Ayun. So ngayon, umuulan ulit. Natamad akong gumalaw ngayon kasi parang gusto ko pa matulog. Time check pala tayo. 7:19. 7:19 na. So ayun, higa-higa na lang siguro muna tayo na habang inaantay humupa yung fog and then tumila yung ulan. Ay, ito yung pinakamasarap sa pagkakambing mga ka-otates, yung ganitong weather talaga. So, ang sarap na ito mag-relax. Pupunta muna tayo doon sa CR nila mga ka-otates para maghilamos. Titignan ko din, check ko na din para makita nyo. Grabe yun. Yung view ko dito mga ka-otates. Oh, grabe ang fog, tas naambon-ambon pa. Pero yung araw, tirik na. Medyo masakit na sa balat. Baba muna tayo. Tara. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-otates na hindi ito kakayanin ng motor. Kasi katulad nga yan, umulan. Malambot yung lupa oh. Sobrang lambot niya. Kaya kung papaandarin niyo yung motor, panigurado didiretso kayo hanggang doon sa dulo. Simple lang kayo dyan mga ka-otates. Madulas talaga yung lupa eh. Lamos muna tayo. Kamusta yung motor natin? Yung motor natin doon nakapark. Wala na siya, buti nag-over ako. So ito yung CR. Ito. Yan. Okay, paano ang galawan natin dito? Okay. Okay din naman yung CR nila. Medyo madilim nga lang pagka maaga kasi naka-solar siya. Parang may sensor yata ito. So yun, goods naman. Malinis oh. Malinis siya. So maghilamos muna tayo mga kapatid. Hindi pa ako nakapaghilamos eh. Oily pa ng mukha ko. Paano ba to? Imbak-imbak lang pala ng tubig. So, subukan muna natin magbawas ngayon mga kapatid. Medyo padami ang kain ko na siomai kagabi. So, antayin muna ako dyan. Saglit lang to. Lamig ng tubig nila. Siguro galing to sa ano. Wala naman silang gripo. So baka ano to. Hindi kaya tubig ulan to. Piling ko tubig ulan to mga ka-otates. So halika na. Balik na tayo. Makakahingal naman dito. Pagkakit panaog ka.
Alright, so back to home base na tayo, no? Dito na ulit tayo sa may tent, mga cottage. So gusto ko na magtimpla ng kape kasi lumalakas na naman yung hangin, no? Wala pa kasi akong kain. So time check tayo na oras. Naka-charge pala cellphone ko. Time check tayo. 9:54 na. Makikita niyo. Yan. 9:54 na pero wala pa din tayong kain. So magkakape na muna tayo. Kasi parang busog pa naman ako. Hindi ako nakakamdam ng gutom, no? So ayan, naambo na naman. Ano ba yan? Lagi na lang naambo. Hindi na ako nakapagpalipad ng drone. So mamaya mga ka-otits, itutour ko kayo dito sa may campsite. Maliit lang naman siya pero goods na to para sa mga katulad natin ng motocamper, no? Although pwede din naman siya sa mga car camper and dun sa mga walang tent or mga camping gears, meron naman sila mga tipi hut na pinaparent. Bigyan din natin pala ng review tong moto tent ni Lone Rider. Bago ang lahat, magkape muna tayo at magluluto muna ako ng makakain para dire-diretso na, no? So let's go. Isa to sa mga magagandang feature ni Moto Tent. Kung halimbawa ang saan man yung direction ng hangin, pwede kayo magpalipat-lipat ng pinaka front door nyo or kung saan yung gusto nyong view, no? Binuksan ko tong kaliwa kasi nandun ng hangin, papaganto yung hangin, no? So hindi tayo makakapagluto ng maayos doon. So kaya ito na lang muna yung ginawa kong pinaka view natin. Teka, nalundo. Lipat-lipat tayo ngayon, no? Kasi dito tayo pa pwesto. Kailangan natin i-modify yung pwesto. Okay. Dito naman tayo magluluto. Alright, so naglipat tayo. Ito na ngayon, dito na ngayon ang natin, pinakalamesa. Kasi tignan nyo, ang lakas kasi ng hangin kanina. Feeling ko hindi ako makapagluto. So ayan, kaya nilipat ko na lang muna. At least dito, nasasalag na itong pinaka front door yung yung hangin. Dito hindi na masyadong mahangin. Tara, luto na muna tayo para nagugutom na ako. Ginutom ako sa pag-aayos ng gamit. Ay sa paglilipat ng gamit. So tara, samahan niyo muna ako. Alright, so habang nagluluto ako mga kote, grabe ang dilim. Ito, papakita ko sa inyo. Oh, ang dilim. Grabe. Ayan na, mabuhos na yung hangin, umiihip na. Saka yung fog, ayan na. Ayan, makikita nyo. Lalakbay na yung mga fog. Parang bubuhos ng malakas na ulan to. Malalaman natin mga cottage. So ang priority ko muna yun ngayon is makakain. Kunti pa, hindi pa nakakulo. Ala, ang kapal na ng fog. Alright, so since nag-corrupt nga yung files natin dito sa may GoPro, no? So since nawala yung mga videos natin and clips, so gumawa na lang tayo ng paraan para ma-share ko sa inyo yung final review ko dito sa Moto Tent ni Lone Rider, no? At para na rin mabigyan ko kayo ng information about dito sa campsite na pinuntahan natin.
So, almost 7 months ko din nagamit tong moto tent ni Lone Rider, no? So, hindi ako nagkaroon ng pagkadismaya. At bukod pa doon, sobrang angas ng forma ng moto tent na to, no? All-in-one package na din to mga ka-otits, no? From pegs, guy line, sa pole, sa inner tent, pati maging sa ground sheet, no? Sobrang solid, napaka-premium ng tent na to. Kahit kailan mga ka-otits, hindi ako pinasok ng tubig sa loob na ito. Tiwala ako sa waterproofing niya. Kahit malakas ang ulan, kahit nga sa bundok, na idadala natin itong moto tent na to, no? Wala akong nakitang damage sa loob ng ilang buwan na ginagamit ko siya. Para sa akin, 10/10 itong moto tent ni Lone Rider. Para sa katulad ko na isang moto camper, no? Bukod sa all-in-one package, isang bitbitan mo lang siya, isang lagayan mo lang. Andun na lahat sa loob niya. Nandun yung inner tent, yung peg, yung pole, pati yung mga guideline nakakabit na sa kanya, no? So, napakadali lang bitbitin, napakadali lang dalhin. At isa sa mga tinitignan ko kasi pagdating sa mga tent is yun talagang yung comfortability niya, no? Unang-una, napakalawak sa loob ng inner tent niya. And then, pangalawa, pwede mo din ipasok sa loob yung motor mo kung sakaling umuulan or para din sa security ng motor mo, no? At isa din sa point na tinitignan ko mga ka-otits na pagka nagdadala ako ng tent is yung weight, pati yung pagka-bulky niya, no? So, para sa akin, swak na swak to kasi nagkakaroon lang ng timbang na 6 point something lang tong moto tent ni Lone Rider. Unlike sa iba, kumbaga magdadala ka pa ng tarp, ng pole, ng mga heavy duty na pegs. So, bukod sa matrabaho, masyadong madaming bitbitin, no? Unlike kay moto tent, isang bitbitan mo lang pagka kabit mo ng mga pegs, isang hatakan mo lang, nandun na agad yung inner tent mo, nandun na agad yung outer tent, tapos automatic na, may tarp ka na din, no? So, all-in-one na siya para sa akin mga kot. At kung may re-refer ko naman siya sa inyo, oo, may re-refer ko kasi sulit yung maibabayad nyo kung sakaling magpo-purchase kayo ng moto tent dahil yun nga, based sa mga nasabi ko, hindi siya bulky para sa akin and lightweight lang siya pagdating sa bitbitin, no? So, yun naman talaga yung tinitignan natin sa pagmamoto camping, no? Ang kailangan natin is yung lightweight lang tapos hindi ganun ka-bulky. So, para sa akin, thumbs up ako kay moto tent ni Lone Rider. So, para naman sa campsite na pinuntahan natin mga ka-otits, ang pangalan nga pala ng campsite na to is JNG Campsite. No, so, matatagpuan nyo to dito sa may barangay Mabato. Based sa Google Maps, sako pa siya ng Calamba. Sa ngayon, mare-repair ko pa lang siya para sa mga motocamper na katulad natin mga ka-otits. Kasi yung daan niya, kung nakita nyo naman to sa previous video, hindi siya passable para sa sasakyan, no? So, siguro kakausapin na lang kayo ng caretaker nila para mapag-usapan nyo kung saan kayo magpa-park, no? Kung saan meron available na parking. Pero, para sa mga motocamper, katulad nung sa akin, inakyat namin yung motor and then may konti lang na trekking lang. Siguro less than a minute lang naman nandun ka na sa taas. Ngayon, kung gusto niyo naman mag-car camping, yun nga, tulad ng sinabi ko, kausapin yung caretaker para makahanap kayo ng designated parking nyo, no? So, ang mangyayari lang sa inyo na mahirap, siguro yung magbubuhat lang kayo ng gamit nyo papunta sa mismong campsite, which is para medyo hassle ng konti. So, mag-uusap na lang siguro kayo ng caretaker para magawa ng paraan. So, yung presyo nga pala na binayaran ko dun sa campsite ay 400, no? So, bakit naging 400? Kasi 100 yung entrance and then yung tent pitching is 250. So, 350 na. Eh, nag-extend kasi ako, kumbaga parang ang nangyari sa akin eh, gabi na ako nakapag-out doon since solo nga ako, medyo nahirapan na ako magligpit ng mga gamit ko kaya medyo ginabi ako ng konti. So siguro nag-add na lang yung caretaker ng at least 50 pesos para sa additional, no? So para naman sa amenities, meron silang CR dun sa may parteng parking ng motor ko. So kung makikita nyo dun sa previous na clip, bumaba ako ng konti tapos yung parking ko, tapos nandun na banda yung CR, no? So based dun sa sinabi sa akin ng caretaker, limited lang yung tubig dun sa site kasi parang wala pang gripo, no? Parang wala pang mga tubo. So, ang nangyayari sa kanila is parang igib-igib lang ng tubig. So, parang hindi nila ina-advise na maligo ka doon. So, CR pwede siguro kung ano mang gagawin mo doon. Pero yung maligo, hindi nila ina-advise doon sa campsite. And then, sari-sari store. Meron din silang sari-sari store doon, banda sa may entrance. Ang may papayo ko lang sa inyo is siguro bumili na kayo ng mga kailangan nyo bago kayo pumunta sa campsite, no? Kasi, katulad ko,
linggo yung nangyari sa akin. Hindi ako nakabili ng may inom ko na alak para at least sana makapag-chill ako. So, hindi ko na sinubukan na lumabas pa ulit kasi kung nakita nyo nga doon sa video, medyo hirap pumasok and hirap din lumabas. So, kailangan ko ng katulong magbuhat ng motor. Since gabi na naman nung naisipan kong mag-chill, hindi ko na sinubukan kesa naman sa maka-stokbo pa ako doon sa caretaker. Ngayon, kung wala ka naman tent na sarili or wala ka naman tent na dala, meron silang TP house at TP hut, parang kubo lang na maliit na pinaparentahan, no? So, nung sinilip ko siya actually, nung pagdating ko, so ang space lang niya is parang pang dalawahang tao lang or tatlo. So, medyo maliit lang talaga siya. Yung mga gamit nyo is hindi na magkakasya, no? So, pagdating naman sa tables and chairs, meron din silang pinaparent. And then, meron din silang public na long chair, pati long table, no? Siguro para yun sa mga tumatambay lang doon kasi may mga day tour lang na nagpupunta doon. Yun yung mga ginagamit nila para kung sakaling kakain sila or what. Pero sabi naman ng caretaker, first come first serve lang kung sino yung mga gustong gumamit. Pero kung gusto mo ng private na, yun nga, tables and chairs, pwede ka naman mag-rent sa kanila. Hindi ko lang na videohan yung loob. Although nakita ko naman na kung ano yung itsura. Kaso hindi ko kasi na videohan. Gawa nung nasilip ko siya is gabi na. Nung umaga naman, hindi ko na siya nakuhanan kasi nga umuulan that time. And then, based sa nakita ko, pandalawahang tao lang talaga, at least pang couple lang. Siguro kung may kasama kayong anak na isa, goods na yon, pwede na yun. So kung magre-rent naman kayo nung TP hut nila, included na rin doon yung bed nyo, yung blanket, yung pillow, no? Goods na yon para sa akin kasi hindi na kayo magdadala ng iba pang mga gamit-gamit, no? And as per dun sa page, meron din silang libre na coffee. Hindi ko lang na-try, hindi ko alam kung bakit. So pagdating naman do sa rate na itong TP hut nila, nagkakahalaga lang ng 1,000 para lang sa couple, no? So included na yung sinasabi ko doon na unan, bed, pati ng blanket, no? Kung gusto niyo naman mag-tent, meron din silang pinaparentahan na tent na good for 3 to 4 persons lang, no? So ang alam ko is 350 yon. Tapos meron din silang pinaparent na mga inflatable bed. So ayun, pwede na naman kausapin yung caretaker doon. So para naman sa ibang fee mga ko-otits, yung tambay entrance nila doon, 50 pesos. Day tour lang yun yung overnight naman nila, yung katulad ng sa akin is 100. For kids naman below 10, 50. So kung car camping na rate ay 400. Bonfire, kung gusto niyo mag-bonfire doon, meron silang in-offer na isang sako, 200 lang yun. At yung sinasabi ko din pala kanina na tables and chairs, 2 chairs tapos 1 table, 150 lang siya, no? Kung sakali din naman na nakalimutan niyo yung mga mini stove nyo, nagpaparent din sila doon sa halagang 35 pesos based din sa page na sinabi sa akin. So pagdating naman sa check-in pati sa check-out, ang check-in nila is 2 PM tapos ang out nyo naman ay 12 PM. Alright, so kung may mga tanong pa kayo na gustong itanong at kung sa tingin nyo may hindi pa ako nasabi regarding dito sa campsite or kay Moto Tent, feel free to comment below, no? So dito ko na rin tatapusin tong video na to mga ka-otits. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at magkita-kits tayo sa susunod na video. So let's go! We got time on our side. We're in a state of hope. Honey, you are my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise.